Shen, ang plano ng time capsule, abala ang buong mundo. Pero hanggang ngayon, wala pa ring volunteer. Tanong lang, ano ang announcement mo sa press conference na yon? Hindi ka PA-18, hindi ka qualified maging volunteer. Pagkatapos ng 3 araw, qualified na ako. Ang pag-aral na ito, walang nag-eksperimento, 30 taon kang tulog sa time capsule. Sigurado ka? Gusto mong maging unang volunteer. Shen Xinghan. Ikaw ang bunso at paboritong apo ng pamilya Shen. Hindi ka pwedeng maging volunteer pag nalaman ng 3 ete mo. Ipapadala nila ako sa Antarctica. Lumipas na ang mga panahong iyon. Ngayon, kahit anong gawin ko, wala na silang pakialam. Shen, pwedeng mag-update ka sa amin. Tungkol sa progress ng time capsule, ang pag-aral na ito ay inihanda ng 5 taon. Kung magtatagumpay, pwede tayong bumalik sa kahit anong panahon sa nakaraan. Ang sibilisasyon ng tao ay papasok sa susunod na era. Ito ang aking 3 ate, dati ang pinakamahalaga sa buhay ko. Munting bituin, walang nagmamahal na bituin. Sinong nagsabing walang nagmamahal sa kanya? Sumama ka sa amin, kami na ang mag-alaga sa iyo. Isa akong ulila kung hindi dahil sa kanila. Nakinuha ako. Baka patay na ako sa gutom. Bukod sa pagkain, naramdaman ko rin ang pagmamahal na hindi ko pa naranasan. Maligayang kaawan. Maligayang kaarawan, Sing. Ika-10 kaarawan mo sa pamilya namin. Mag-wish ka ng maayos, may 3 kang ete. Pwede kang mag-wish ng 3. Hindi dapat 5 kasama na. Ang sa akin at sa nanay mo. Tama, tama. Maligayang kaawan. Labis kong pinahalagahan ang pangarap na pamilyang ito. Gusto kong lumaki agad para may kakayahang suklian ang pagmamahal nila. Pero sa panahong ito, sinabi sa akin ng tadhana. Ang aking pamilya na karanasan ay nag-expire. Anak ko, nahanap ka na ng nanay mo. Mulan gayon. Hindi ka napahihirapan ng tatay mo. Anuman ang mangyari, proprotektahan ka ng mga ate mo. Ang kanilang tunay na anak ay nakita na. Labis akong nagagalak para sa kanila. Dahil kung wala silang pagsisisi, saka lang ako walang pagsisisi. Pero, parang ayaw niya sa akin. Sasabihin ko sa iyo, ang Shenyang ay maaring magkaroon lamang ng isang batang master. Ako yun. Hao Xian. Ang sakit ng binti ko. Hao Xian. Kuya, bakit mo ako itinulak? Hao Xian. Si Hao Chen lang ang anak namin. Bakit ayaw mo siyang tanggapin? Tatay, nanay, hindi ko talaga ginawa. Hindi ko gagawin ang mga bagay na makakasakit sa inyo. Shen Xinghan. Nakaka-disappoint ka talaga, hindi ba? Masyado ka naming pinalaki, huwag mong kalimutan. Ampon ka lang sa pamilya namin. Walang utang na loob, sana hindi na lang kita. Izinama. Bastos, ganito ba ang itinuro ko sa iyo? Pagkatapos kumpirmahin ang eksperimentong ito, Vala nang. Shen Xinghan es amundo. talaga bang kaya mong bitawan ang pamilyang nagmamahal sa iyo? Pamilya. Hindi na yan totoo. Pagkatapos ng 3 araw, susunduin ka namin. Huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ng sinuman ang tungkol dito. Ang programa ng Xinghan Spacetime Module ay natigil na ngayon. Narito ako, humaharap sa madla. Naghahanap ng volunteers. Pangako namin, bibigyan ka. At ang iyong pamilya ng pinakamataas na gantimpala. Ate, ako na ang volunteer mo. Bilang pagbabayad sa pag-aruga ng pamilyang Shen sa akin. Master Shen. Nakalimutan ang gamot sa asthma. Master Shen. Tuwing check-up ng binti, kasama ko ang mga ate ko. Ang bad ninyo is akin. Anak ka namin, sino pa ang pagmamalasakitan namin? At si Hao Chan ay napakabait, hindi tulad nung. Ang hindi pamilyar by Wenhang ay malinaw na alam na ngayon ay ang press conference. Pero wala siya. Xing. Eh, Xing, ano ang nangyari sa iyo? Ate, ang sakit ng binti ko. Hao Xian, okay ka lang?
Huwag mong takutin ang ete mo. Shen Xinghan, ano na naman ang pinakukunwari mong sakit? Ang tumor sa binti ni Hao Chan, dahil sa'yo. Kung may mangyari pa sa kanya, gagawin kong totoo. Ang peking sakit mo. Huwag muna siyang pansinin, dalhin muna natin si Hao Chan sa doktor. Kahit na mamatay ako talaga, wala kayong pakialam, di ba? Tulungan mo siya. Xing, ano ang nangyari sa'yo? Huwag mong takutin ang ete mong pangatlo. Titipunin ko ang mga eksperto sa buong mundo para sa'yo. Gagaling Karen. Kasalanan ng ete mong pangalawa. Na, overlook ka. Pinahirapan ka. 8-8. Gino, Nanaginip ka na naman ng dati. Gino. Ang asma mo talagang nakakamatay. Sa susunod, huwag kang ma-stress, ha? Tito Zhao. Okay lang ako. Ang sakit na ito, noong sinagip ko ang ate mong pangatlo sa sunong. Nakuha ka o. Bakit hindi mo sinabi sa kanila? Noon, ayokong mag-alala sila. Ngayon, hindi na importante. Bilisan Montag dito. Nanay, tatay. Bakit ikaf? Nasa kabilang kwarto si Hao Chan. Mali tayo ng kwarto. Laging nagpapanggap na kawawa. Bilisan Montag, malalata na tayo. Sa follow-up check-up ni Hao Chan. Dati, ang close ninyo. Bakit ngayon ganito na? Talaga bang volunteer ka? Noong walang-wala ako, sila ang nag-ampon sakin. Ayokong may utang na loob ako sa kanila. Tito Zhao, sikreto natin ito. Itala ang isang masayang araw, kasama ang pamilya ko. Heto, Hao Chan, inumin mo ang sopas habang mainit. Nanay, ito ba yung sinabawang isda na ginawa mo para sa akin? Siyempre, ikaw ang paborito kong anak. Hindi ito para sa iba. Hito, Xing, uminom ka ng sopas. Ang sarap, paborito ko talaga. Ang sinabawang isda ni nanay. Ikaw ang paborito kong anak, basta't gusto mo. Araw-araw kang niluluto ni nanay, para lang sa'yo. Isang maliit na check-up lang, ayaw kong pumunta sila. Hindi sila mapalagay. Nagsasabi na naman ng kalokohan si Hao Chan. Walang maliit na bagay pagdating sa'yo. Tatay, nanay, ate, ang bait ninyo sa akin. Kung iwan niyo ako balang araw, hindi ko kakayanin. Anong sinasabi mo? Mahal ka namin palagi. Ito pala ang tinatawag na spoiled na bonso, nakakainggit. Gusto ko rin ng ganyang kagandang ate, hindi pwede. Ako lang ang bunso nila. Ang hindi sa'yo, kahit pilitin, mawawala rin. Ako muna ngayon, sakay ka sa kotse ko, Xiaoqing. Ikaw nung huli, ngayon ako naman. Hindi ka umakita. Dapat niyo akong bigyan. Sige na, sabay na tayong umuwi. Ngayon ko lang nalaman. Simula't simula pa. Pangalawang pili lang pala ako sa pamilyang ito. Shen, nakita na ang volunteer. 5 taon na. Nahanap na rin. Zenozia, volunteer I. 5 taon, nahanap din. Zenozia, Shen? Kayo ang nag-utos na dapat isecure ang impormasyon ng volunteer. Walang dapat magbunyag, kahit kayo. Hindi pwedeng sirain ang patakaran. Siguraduhing maayos ang trato sa pamilya ng volunteer. Lahat ng gastos ay sagot ng Shen. Pero, orphan ang nakalagay sa impormasyon ng volunteer. Orphan din si Xiaoxing dati. Hindi pwede. Pupuntahan ko siya. Tigil ang niyo. Si Hao Chan ang tunay ninyong kapatid. Nagpapanggap lang yan, nagpapadala naman kayo. Nakalimutan mo na ba ang paa ni Hao Chan? Dahil sa kanya, ngayon niyo pa siya naawa? Tatay, nanay, huwag niyo akong isipin. Mahalaga ang relasyon niyo. Hindi gaanong importante ang paa ko kumpara sa kuya ko. Ano ang masasabi ni Xiaoqing?
12 taon din naman nating siyang kasama. Kahit nagkukunwari man siya, pupuntahan ko pa rin siya. Sasama ako. Tito Zhao, noong nasa orphanage pa ako, hindi ko inasam na magkaroon ng pamilya. Pero parang binigyan ako ng biyaya ng langit. Pinagtagpo kami. Naalala ko, ang sarap pala ng buhay. Pero ang expired na candy ay parang yelo. Kung maibabalik ko lang ang lahat, mas gugustuhin kong hindi sumama sa kanila. Shin Shinghon, Asian family. Nagirap kabi ah? Ate, ako. Nag-alala pa kami sa'yo, ngayon mukhang nagmamalabis lang pala kami. Sa loob ng maraming taon, binigyan ka namin ng lahat ng pagmamahal. Nakuha mo ang mga bagay na hindi dapat sa'yo, hindi ka pa ba nasisyahan? Walang utang na loob. Ikaw ang dahilan kung bakit nabalian ng mga binti si Hao Chan. Pero hindi ka namin pinalayas sa bahay. Tapos ngayon ikaw pa ang may ganang magreklamo dito. Sabi ko na hindi ako, siya ang nahulog. Nagdadahilan ka pa, gusto mo bang masampal kita? Hindi yon ang ibig sabihin ng iyong master. Mas mahalaga sa kanya ang pamilya Shen, kaysa sa kanyang buhay, kahit na siya. Tito Zhao. Mali ako. Paumanhin. Second young miss. Successful ang match in Cornea MO. Talaga? Ang ganda. Makakakita na si second sister. Shin Shinghon. Narinig mo ba? Malapit na akong makakita. Huwag ka nang magsasabi na magiging mata mo ako. Huwag kang matakot, second sister. Ako na ang magiging mata mo. Sana mas marami kang makita sa magandang mundong ito para sa akin. Pwede mo ba akong tulungan? Makalipas ang 1 linggo, idodonate ko ang aking cornea. Siege. Doble ang saya ng pamilya Shen ngayon. Huwag nating sirain ang araw na ito sa maliliit na bagay. Dobleng saya. Hindi mo pa alam, ang Time Capsule Project. May nakita na kaming volunteer. Magkakaroon tayo ng celebration pagkatapos ng 3 araw. Dapat nga tayong magdiwang. 3 araw na lang, alis na rin ako, tungkol naman sa aking karawan. Nakalimutan nyo na yata. Masayang araw ito para sa pamilya Shen. Pumunta Karen. CJ. Young master, mukhang naalala pa rin na mga young miss ang iyong kaawan. May handa silang sorpresa para sa'yo. Maligayang kaarawan si Yao Xing. Ito ang regalo na eldest sister Wu. Paborito kong racing car, dati ko lang ito nakikita sa TV. Pangako na eldest sister paglaki mo. Ibibili kita ng racing car na ito. Bilang regalo sa iyong 18 TA birthday, okay ba? Palang. Hindi siya nagbago, ate. Ito ang regalo sa akin ni At. Nadumihan mo, kayang bayaran mo ba to? Nagpapanggap ka na naman. Paumanhin. Hindi ko alam na sa'yo ito. Ano ba ang ibig mong sabihin? Akala mo ba hindi ako makakatayo? Wala akong karapatang magkaroon ng Shen Xinghan. Inapi Montag na naman si Hao Xian. Ate, alam kong hindi ako makakapagmaneho tulad ng normal na tao. Pero, wala na ba talaga akong karapatang magkaroon nito? Wala ka bang konsensya? Si Hao Chan ay ating tunay na kapatid. Wala kang karapatang hamakin siya. Ang kotse na ito, kahit gawin lang itong modelo ni Hao Chan, hindi pa rin sa iyo. Alamin mo ang lugar mo. Humingi ka ng tawad kay Hao Chan. Sing, halika, umupo ka sa gitna. Ikaw ang pinakamahalaga sa ating pamilya. Sa huli, ako lang ang nagkukubli sa mga alaala. Sila ang tunay na pamilya. Narinig mo ba? Humingi ka ng tawad kay Hao Chan. Tezika, ikaf. Ayos lang, Tito Zhao. Paumanhin. Hindi ako magagalis sa kuya, dahil pamilya tayo. Tama ba? Siege. Kung gusto mo talaga. Pag uwi ko, papagawa kita ng sarili mong kotse, ha? Hindi na kailangan, ate. Ang kapal ng mukha mo.
Siguro masyado ka naming pinalaki ng maayos kaya. Naging ganito ka kasakim. Tercera, aalis na ako soon at hindi na kayo makakapagalit sa akin. Sing, alam kong mahilig ka sa astronomiya. Ito ang espesyal na ginawa naming para sa iyo. Iyong sariling astronomy room. Ito ang espesyal kong ipinagawa na star model. At ito, ang teleskopyong ito, galing ito sa pinakamahusay na research institute sa buong mundo. Espesyal kong dinisenyo ang Starry SKY para sa iyo, titingala ka lang. At buong universo ay nasa harap mo. Ano ba to? Bakit ganito? Ate, hindi ko alam ang mga bagay na ito. Napakahalaga kay Kuya Sing. Akala ko pag nabigay na sa akin ang kwarto, pwede ko na itong gawin kung ano ang gusto ko. Pinayagan niyo. Maganda ang liwanag sa kwartong ito. Makakatulong sa paggaling ni Hao Chan. Pwede bang maging mas maunawain ka? Tungkol naman sa mga gamit na iyon. Kung nasira, bili na lang tayo ng bago. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan pa kailanman. Ano ba ang pinaparating MO? Huwag mong kalimutan, ang paa ni Hao Chan dahil sa iyo nasaktan. Ano ba ang problema kung may nasirang gamit? Tandaan mo, ang pamilya Shen ang nag-ampon sa iyo. Lahat ng gamit ng pamilya Shen. Wala kang karapatang magsalita. Kuya Tsing, lahat ng gusto mo sa pamilya Shen. Kung alin ang gusto mo, iyon ang mapapasa iyo. Nagbago na ang lahat. Hindi akin, hindi ko rin mapipigilan. Huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, lahat ng bagay dito. Hindi ko na kailangan. Kuya Tsing, ang tagal mo na sa kwartong ito. Itira lang ako ng sandali, pag gumaling na ako, alis na ako. Hindi ba? Ayaf Montag ba? CJ, ipapalit ko sa'yo. Hindi pwede, may siyi ako. Ayaw ko na may ibang tao sa kwarto ko. May bodega pa? Doon na lang muna si Kuya Tsing. Tumira doon muna. Hindi pwede. CJ, Parang iba si Kuya Sing ngayon. yun pala sa bahay na ito. Wala na talagang lugar para sa akin. 2 araw na lang. Matatapos na ang lahat. Kuya Tsing, ito ay special na binili para sa iyo ni third sister. Katulad mo, mabait at maganda. Sabay natin itong alagaan, okay? Bigyan mo na ito ng pangalan. Tawagin natin itong Little Happiness. Sana maging masaya at puno ng pagmamahalan ang ating pamilya. Little happiness. Tingnan mo tak. Little Happiness. Bakit nagbago na ang mga ate ko? Little Happiness, ikaw na lang ang meron ako ngayon. Little Happiness. Hahanap ako ng magandang lugar para sa'yo. Ngayon din, susunduin ka na nila. Pagkatapos kong mawala, dapat mong patuloy na mabuhay ng maayos. Nakita niyo ba si Xiaomi Man?
Yung kuneho mo, palaging nagpaparot pa rito, nakakainis. Sino ba ang nakakaalam kung saan ito tumakbo? Huwag kayong mag-alala, hindi na ito magdudulot ng abala sa inyo. Tumigil ka. Buong araw kang wala. May paki ba siya sa bahay na ito? Ete, huwag mo na siyang pakialaman. Ayaw niyang maging parte ng pamilya natin. Tayo ay magkakasama. Hao-chan, hindi tayo dapat katulad niya. Kainin mo na ang sopas ng kuneho habang mainit. Xiao Miman. Paano nangyari ito? Kuya Sing, akala ko ang kunihong ito ay. Binili ng katulong sa labas. Kung alam kong si Xiaomi man ito, kahit mamatay ako, hindi ko ito gagalawin. Hao Xian, ang careless emo naman. Kasalanan ko ito, magsusori ako kay kuya. Kuya, pasensya na. Ako ang may kasalanan. Ang sarap ng sopas ng kuniho na ito. Gusto mo bang tikman? Sinadya mo ito, papatayin kita. Nababaliw ka na. Siya ang sinadyang pumatay kay Xiao Miman. Hao Xian, ikaf. Ako ang may kasalanan. Gusto ko lang na makatayo agad, sabi nila. Mabuti sa katawan ang kumain ng kanin ng kuniho. Hindi ko alam na si Xiaomi man pala ito. Hanggang kailan ka magpapanggap? Tama na, hindi sinasadya ni Hao-chan. Dahil lang sa isang kuneho, ipapapatay mo ba siya? Kayong nagsabi, dapat nating protektahan si Xiao Miman. Ito ba ang pangako ninyo? Ikaw ang hindi nagbantay sa kanya. Huwag mong gamitin ang mga sinabi namin noon para i-guilt trip kami. CJ, kung ganoon, hindi na ito magiging totoo. Okay, kung gusto mo talaga. Bibili ako ng bago. Eksaktong kapareho. Hindi na kailangan. Sanmai, si Xiao Maiman ang regalo Montag kay Xiaoxing. Paborito niya ito. Paano mo nasabi yon? Medyo mabigat din ang mga sinabi natin kanina. Mamaya, puntahan natin siya. Ito ang Animal Care Center. Handa na ba ang iyong kuniho? Nandito na kami para sundin ito. Hindi na kailangan. Xiao Manman. Paumanhin. Ako ang hindi nag-ingat sa'yo. Eight. Xiaoxing. Isang araw at gabi na. Bakit hindi pa nagigising si Xiaoxing? Kahapon pag-uwi, hawak-hawak niya ito. Ano ang laman nito? Xiaoxing, nagising ka na rin. May nararamdaman ka pa bang hindi maganda? Sa susunod, huwag kang magmadali, natakot. Kami sa iyo. Mula nang makabalik mula kay Shen Haoshan. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita sila ng pagmamalasakit sa akin. Kahapon, ako ang nagpadalos-dalos, pero bilang kuya. Dapat mong bigyan ng pansin si Hao-chan sa hinaharap. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako makikipag-away sa kanya sa hinaharap. Yan ang tamang gawin. Pamilya tayong lahat. Nga pala, ito ang sweet na ipinagawa ko para sa iyo. Tingnan mo. Gusto Montag ba? Bukas, para sa iyo at sa pamilya Shen.
Napakahalagang awit ito. Kayong dalawa. Naaalala niyo ba kung anong araw bukas? Siyempre, bukas ang celebration ng proyektong time capsule. Dapat kang magsuot na maganda para rito. Bakit may inaasahan ka pa? Hindi nila maaalala ang iyong kaarawan. Alam ng ate mo na medyo nasaktan ka rin sa nangyari. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng bukas, bibilhan kita ng maraming kuneho. Bukas ang araw ng pagpasok ng volunteer sa Time Capsule Project. Opisyal na sisimulan na ito. Kung malalaman niyo na ako ang volunteer, medyo malungkot ba kayo? Salamat sa inyong pagdalo sa pagsisimula ng Time Capsule Project. Opisyal na sisimulan na. Ito ay dahil sa tulong ng volunteer na hindi natin kilala. Tayo'y magtagay para sa kanya. Bukod pa rito, may isa pa akong mahalagang anunsyo. Ang tunay na anak ng pamilya Shen ay nakabalik na ng 3 taon. Nagpasya akong palitan ang proyektong Tsinghan Time Capsule at tawagin itong Starho Time Capsule Project. Ate, ano to? Ito ang blueprint ng time capsule. Kapag natapos na, makakabalik tayo sa nakaraan. Nalulungkot ako na napakaraming hirap ang dinanas mo sa labas mula pagkabata. Kung magtatagumpay ang proyekto, maagang makikita kita at mapoprotektahan ka ng maayos. Gusto ko ring maagang makilala kayo. Kaya ipangalan natin ang proyektong ito sa'yo. Engan, Si Xing at Hao Tian ay ang pinakamahalagang tao sa pamilya natin. President Shen, kung magtatagumpay ang eksperimento, anong araw? Ang gusto mong balikan? Ang araf na. Navala si Haotian. Para hindi na tayo magkakahiwalay. Kate. Sana'y magkasama kayong pamilya. Magpakailanman. Apat na oras na lang. Matatapos na ang lahat. Sabihin Montag kay Second Miss na hinahanap siya ni Shen Tsinghan. Shen Tsinghan, kamusta ang pakiramdam? Nang makalimutan? 18th birthday mo ngayon. Hindi nila naalala. Pero ako, tandang-tanda ka o. Anong balak mo? Siyempre, bibigyan kita ng malaking regalo. Iking mahal na kuya. Hindi ka pala pilay. Nagkunwari ka lang all these years. Siyempre, hindi ko naman pahihirapan ang sarili ko. Paalang mapagtangkaan ka, pero hindi ko inakala na maniniwala kayong lahat. Emga tanga. Bakit mo ginawa to? Hindi ko naman balak agawin ang anuman sa'yo. Ang dami mo nang naagaw. Ang magandang buhay mo nitong mga nakaraang taon ay akin. May utang ka sa akin. Babayaan mo ng libot-libong bises. Xing, anong kailangan mo? Xing, ikaw ba yan? Anong nangyari? Kuya Xing, higit mo itinulak si second sister. S.A. Candila? Delikado yun. At hindi. Siya ang may balak na saktan ka. Sobra na talaga ito. Narinig ko nga kanina. Yapak, pilay ang pani Haotian. Paano niya ako itutulak? Hindi naman talaga siya pilay, niloko lang tayo nitong mga nakaraang taon. Kuya Xing, alam kong nainggit ka dahil kinuha ko ang atensyon ng pamilya. Kung may galit ka, sa akin mo idirekta. Pero hindi ko hahayaang saktan mo si Ed. Shen Haoshan, siya talaga.
Tama na. Bulag man ako, hindi bulag ang puso ko. Sing, huwag mo nang sirain ang pangalan ni Hao Chan. Alam ko. May hinanakit ka sa amin. Hindi kita kailanman sasaktan. Sabi ko nga, ipagtatanggol kita habang buhay. Ate, okay ka lang? Xing, tumayo ka. Huwag kang basta-bastang sumugod sa peligro. 8. Ako ang lalaki sa pamilya kahit gaano ka delikado. Ipagtatanggol kita. Pero hindi na maulit. Okay na. Pasensya na kung masakit ang mga sinabi ko. Kalimutan na natin ito. Dapat nga, sana maging maayos kayo sa hinaharap. Hika. Inatake na naman. Huwag kang makunwari, pagkatapos ng operasyon sa mata ni ate ngayon. Makikita na niya, wala nang saysay ang mga drama mo. Kuya, huwag mo akong saktan. Kuya, huwag mo akong bugbugin. Hao Xian. Shen Xinghan, ikaw ang dahilan kung bakit pilay si Hao Chan. Ngayon naman, buhay niya ang gusto mo. Kahit anong sabihin ko. Hindi kayo maniniwala sa akin. Gamot. Ganito na naman, akala mo takpiya. Mabubura ang mga pagkakamali mo. Hindi ako nagkukunwari. May sakit ako dahil Tulong. ate, ililigtas kita, hindi ka magkakaproblema. Huwag na. Hindi mo na kailangang malaman. Nag-enjoy ka na sa pagiging artista, ano? Humingi ka ng tawad kay Hao Chan. Ate, parang totoong may nararamdaman si Xing. Sing, okay ka lang. Kung hindi, tatawagan ko na ang family doctor mo. Papuntahin ko na siya dito. Kuya Sing, hindi ko alam na masama ang pakiramdam mo. Kanina, ako ang nagpasama ng loob mo. Pasensya na. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto kitang paalisin ng tuluyan. Ate, tulong Montag ako. Anak, Hao Xian. anak. Hao Shan, kahit hindi mo gawin ito, sila pa rin ang laging kakampi sa'yo. Shing, kapatid mo siya. Paano ako nagkaroon ng sakit ng ulo na tulad mo? Gusto mo bang mawalan ng tagapagmana ang pamilya namin? Ano ba ang nagawa namin sa iyo para gantihan mo kami ng ganito? Buong puso kaming nagmalasakit sa iyo, pero binayaran mo ng kasamaan. Kahit aso, nagkakaroon ng pagmamahal sa tagapag-alaga. Nagsisisi ako na dinala ka pa namin dito. Kung hindi kami ang nagdala sa iyo, nasa basurahan ka pa rin ngayon, naghahanap ng makakain. Binigyan ka namin ng lahat ng pabor, pero ginawa mo itong katatawanan. Sobra kang nakakadismaya. Ate, ako ay. Walang utang na loob. Ngayon, pamilya namin ay maghihiwalay na sa iyo. Tatay. Hindi pa siya ganap na mature, pwede pa natin siyang turuan. Naniniwala ako na magbabago siya. Sige, payag ako na maghiwalay. Siguro, mula pa sa simula, mali na ito. Ngayon, oras na para bumalik sa tamang landas. Huwag kang padalos-dalos. Mag, isip ka naman. Gusto mo talagang umalis sa pamilya namin? Umalis sa amin? Kung ayaw mong maging parte ng pamilya namin, huwag ka nang bumalik kailanman. Salamat sa lahat. Paalam.
Ngayon ko lang nalaman na ang ika-negatibo 18 kong kaarawan ay araw din ng aking paglisan sa pamilyang ito. Mukhang masyadong nasasaktan si Tsing. Hindi ba tayo susunod sa kanya? Natatakot ako na may mangyari sa kanya. Naginarte lang siya. Wala naman siyang ibang kamag-anak o kaibigan maliban sa atin. Saan pa siya pupunta? Nagtatampo pa siya. Ngayon, hayaan natin siyang matuto. Pero, kanina, sinabi mong puputulin ang relasyon. Sobra naman yun. Galit lang yung mga sinabi ko. Alam ni Xiao Qing ang ugali ko. Hindi niya iyon papansinin. Binata, maligayang kaarawan. Ito, ginawa ko mismo para sa'yo, yung paborito mong chocolate flavor. Tito Zhao. Salamat. May nakakaalala pa rin pala. Shen Xinghan. Maligayang ika-negatibo 18 kaarawan. Binata, hindi kita kayang bitawan. Tito Zhao. Salamat sa pag-aalaga sa akin sa loob ng maraming taon. Ito ang lahat ng ipon ko. Kunin mo. Tito Zhao, kunin mo. Mabuhay ng maayos. Xiao Xing, walang pumupunta dito sa atik. Magiging lihim na base natin ito sa hinaharap. Ate, ano itong kahon? Pandibdib ng mga sikreto. Pwede nating isulat ang gusto nating sabihin sa iba't ibang kulay na papel para malaman agad kung kanino galing. Ang ganda. Xiao Xing, ikaw ang pinakamabuting kapatid sa buong mundo. Ete, laging nasa likuran mo, naniniwala at sumusuporta sa'yo. Kung hindi kami ang nagdala sa'yo dito, nasa basurahan ka pa rin. Nangangalakal ng makakain. Binigyan ka namin ng espesyal na pagmamahal. Pero ginawa mo lang itong katatawanan. Sobra kang nakakadismaya. Xiao Xing, salamat sa pagdating mo sa pamilya Shen. Naging mata mo ako, nagbigay liwanag sa aking mundo. Huwag mo nang ulitin ang salitang maging mata mo. Xiao Xing, ikaw ang pinakamamahal na prinsipe ng pamilya natin. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Kahit modelo lang ito para kay Hao Qian. Hindi ito sa'yo. Alamin mo ang lugar mo. Humingi ka ng tawad kay Hao Chan. Yung ibang bagay. Nakalimutan na pala. Wala nang babalik pa. Hayaan na lang nating lahat dito. Manatili na lang. Presidente Shen, tuloy pa ba ang family portrait? Kung family portrait nga. Hintayin na lang natin si Xiao Xing bago tayo kumuha ng litrato. Ate, ako ang tunay ninyong kapatid. Siya ay isang ampon lamang. Hao Chan, bakit ka rin nagtatampo? Mula nang kunin namin si Xiao Xing pauwi, tayo ay isang pamilya na. Hao Chan, matagal kang nawala. Pinaboran ka namin, ngunit mahal din namin si Xiao Xing. Huwag mo nang ulitin ang mga salitang iyon. Nagkamali lang ako sa pagsasalita. Hindi ko na ulitin. Hintayin na lang natin siya bago kumuha ng litrato. 6 na taong gulang pa lang siya nang dumating sa amin. Ako rin ang nakasaksi sa paglaki nila. Naalala ko, gustong-gusto ni Xiao Qing na magkaroon ng family picture. Ngunit dahil sa iba-ibang dahilan, hindi naging kumpleto. 12 taon na pala ang nakalipas. Anong petsa ngayon? ZTM 10? Naku, ika-negatibo 18 kaarawan pala ni Xiao Xing ngayon. Napakahalagang araw, ngunit nakalimutan natin. At ganun pa ang trato natin sa kanya. Hindi, hahanapin ko siya. Sasama ako. Tatay, nanay, ate.
Sayang, huli na ang lahat. Hindi na maibabalik ang nakaraan. At hindi ninyo malalaman kailanman na ang inyong itinakwil ay ang tunay na anak ng pamilya Shen. Maghanap na tayo ng magkakahiwalay. Kung magtatagumpay ang eksperimento, saan mo gustong bumalik? Gusto kong bumalik sa araw na nagsimula ang lahat. Sumama ka sa amin, kami na ang magpoprotekta sa iyo. Walang utang na loob. Ngayon, tatanggalin ka na ng pamilya Shen. Kung bibigyan ng pagkakataong pumili, hindi na ako sasama sa inyo. Xiao Tsing, huwag kang padalos-dalos. Maging matino ka. Ganon ba talaga ang gusto mo? Umalis sa pamilya Shen at sa amin? Kung ayaw mong maging bahagi ng pamilya namin, huwag ka nang bumalik kailanman. Sana'y maging payapa ang inyong pamilya. Hindi na ako magiging sagabal. 12 taon ng pagtulong at pagmamahal. Ngayon, wala na tayong utangan. Wala si Xiao Tsing dito. Tito Zhao. Bakit patay ang ilaw sa kwartong ito? Si Xiao Tsing ay anak ng pamilya Shen. Ganito ba ang trato ninyo sa kanya? Hindi mo tags alam? Natakot si Xiao Tsing sa dilim. Sabi ng binata, hindi na kailangan ayusin. Hindi na siya takot sa dilim. Kalokohan. Kahit matulog, nakabukas ang ilaw ni Xiao Tsing. Paano siya hindi matatakot sa dilim? Natatakot ako. Kailan kaya babalik ang kuryente? Huwag kang matakot, Xiao Tsing. Palagi naming ilawan ang iyong daan, huwag kang matakot. Xiao Tsing, kantahan kita ng ete mo. Hindi ka na natatakot kumanta. Kislap-kislap, maliit na bituin, puno ng maliliit na bituin ang langit. Nakabitin sa kalangitan, nagliliwanag, parang maraming maliliit na mata. Tito Zhao. Ano ba talaga ang nangyari? Mula nung huling labas ng binata sa kabinet, hindi na siya natatakot sa dilim. Kabinet. Ngayon, grabe ka, ikinulong mo siya sa kabinet. Sobra ka na talaga. Pasok. Hindi ako. Mag-isip-isip ka rin, subukan mong makulong. SA Kabinet. Tara, huwag mo siyang pansinin. Tatay, huwag mo akong ikulong. Isang araw at gabi nakulong ang binata sa kabinet. Muntik na siyang mamatay, itong dilim na ito. Ano lang yan? Nun, gusto ka o lang siyang turuan. Pagkatapos, maraming nangyari, nakalimutan ko. Noong isinama natin si Xiao Tsing, nangako tayo na ituturing siyang tunay na anak. Pagbalik niya, babawi tayo ng maayos. Mali ako bilang ate. Tatawagan ko siya ngayon, susunduin ko siya. Block AKO ni Xiaoxing. Block din ako. Karawan ni Xiao Tsing ngayon. Normal lang na magalit siya sa inyo. Umalis na ang binata, ngayon kayo nagsisisi. Kanino pa yung pagpapanggap nyo? Tito Zhao, alam mo tagpi akong san. Pupunta si Xiaoxing. Ikaw ang pinakamalapit sa kanya. Sabi NG binata, gusto niyang mag-isa muna. Ipagdiwang ang kanyang kaawan. Ika-negatibo 18 niyang kaarawan, pinakamahalagang araw. Dapat kasama natin siya. Sasamahan ko siya ngayon. Teka, kung seryoso kayo, maghanda kayo ng party pagbalik niya. Makikita niya, masaya siya. Dapat maganda ang handaan. Gagawin nating pinakamasaya si Xiao Tsing. Sa buong mundo. Anak, hintayin ka namin. Ilang taon na, naghintay ang binata sa inyo. Ngayon, kayo naman ang magtiis sa paghihintay. Ayaw tayong makita ni Xiao Tsing ngayon. Siguradong nasaktan ng sobra. Baka hindi na siya bumalik.
Xiao Yu. Bukas, magpapaopera ka sa iyong cornea. Masama sa mata ang sobrang pag-iyak. Elder sister, huwag kang malungkot. Alam ni Xiaoxing na. Bukas ang operasyon mo, baka bigla siyang dumating. Talaga? Ikaw ang pinakamamahal ni Xiao Tsing. Noong bata pa, palagi niyang sinasabing ibibigay niya ang cornea niya sa iyo paglaki niya. Kung kailangan ang mata ni Xiao Tsing, mas gugustuhin kong hindi makakita habang buhay. Bakit? Bakit hindi ako maging normal? Elder sister. Titiyakin kong makakakita ka. Xiao Tsing, malapit na akong makakita. Bumalik ka na rin. Sana ikaf ang una kong makita. Huwag kang mag-alala, successful ang operasyon ni Second Miss. Elder sister, Xiaoxing. Zihao Xian pala. Nanay. Tatay. Elder sister. Younger sister. Ang ganda, Xiao Yu. Sa wakas, makakakita ka na. ngayon, salamat sa donor. Dapat nating pasalamatan ng malaki. Ito ay isang malaking utang na loob. Pinadala ko na ang tao para makipag-ugnayan. Pero humiling ng confidentiality ang donor, kaya hindi natin alam kung sino siya. Susulatan ko siya ng pasasalamat. Elder sister, pakisabi sa donation center na ipasa ito sa kanya para hindi siya mabala. Oo, young master, kamusta na ang Hika Montag? Ano? Hika? Hindi nayo ba alam? Noong sunog 3 taon na ang nakalilipas, napasukan ng usok ang baga niya at nagkahika siya. Paano nangyari yon? 3 taon na ang nakalilipas. Sunog. Noong iniligtas niya ako. Tulong. Third sister, ililigtas kita. Hindi ka magkakaproblema. Yung master, delikado ang Hika. 3 araw na ang nakalilipas noong huling atake niya. Muntik na siyang hindi mabuhay. Makingat kayo. Huwag siyang masyadong ma-stress. Kung malala, maaari siyang mag-shock o mamatay. 3 araw na ang nakalilipas. Tatay, nanay. Ikaf pala? Nasa kabilang kwarto si Hao-chan. Mali ang napasukan natin. Palagi ka na lang nagpapanggap na kawawa. Bilisan mo, malalet na tayo. SA Follow-up Checkup ni Hao Xian. Dahil SA akin, nakaasma si Xiaoxing. Ano ba ang nagawa ko sa kanya? Shen Xinghan, anong sakit naman ang pinakukunwari mo ngayon? Dahil sa iyo napilay ang paa ni Hao Chan. Kung may mangyari pa sa kanya, gagawin kong totoo. Ang peking sakit mo. Nahihilig ka na sa pagpapanggap. Narinig mo ba? Humingi ka ng tawad kay Hao Chan. Kasalanan ko ang lahat. Paano ko nagawa sa kanya ang mga yon? Kung may mangyari sa kanya, hinding-hindi ko patatawarin ang sarili ko. Mahal na mahal piaran tayo ni Xiaoxing. Dati, hindi natin siya pinapansin. Kapag bumalik siya ngayon, dobleng pagmamahal ang ibibigay natin sa kanya. Shen Xinghan, mas mabuti pang mamatay ka na lang sa labas. Ate, nilagyan ko ng mga bumper ang buong mesa sa susunod. Kahit mabunggo mo ng hindi sinasadya, hindi ka masasaktan. Xiaoxing, anong ginagawa Montag? Narinig ko kapag nakumpleto ang 900 at 900 na anting-anting ng kapayapaan. Matutupad ang hiling mo. Sana makita ito ni ate. Panlilin lang iyan. Kapag taos puso magkakatotoo. Naniniwala ako na makikita ito ni ate. Pagkatapos, ilalagay ko ito sa aming lihim na lugar. Ate. Naalala ko, may lihim na lugar tayo noon kasama si Xiao Tsing. May lihim kaming lugar. Gusto kong puntahan. Nanay, tatay, Hao Chan, samahan ninyo si ate na maglibot. Ate, dumating ka rin, ang tagal kong naghintay.
Hindi na natin dapat pabayaan ulit si Xiaoqing. Hindi ba ito yung lalagyan ng mga sulat natin dati? Oo. Halos nakalimutan ko na, ang tagal na pala. At matagal na rin tayong hindi nakabalik. Hindi ko inakala, napakarami palang sinulat ni Xiaoqing mag-isa. Mula pagkabata, inabandona ako, hindi ko inakalang magkakaroon ng pamilya. Nang dumating sila, doon ko naramdaman ang init ng pagmamahal. Napakasaya pala. Bawat araw nakasama sila. Parang panaginip ang sarap. Pinahahalagahan ko ng husto ang biyayang ito. Pero natatakot din ako dahil sobra ang pagmamahal sa akin ni ate. Natatakot ako baka pagmulat ko ng mata, magigising na ako sa panaginip. Halos lahat ng unang beses sa buhay ko, kasama ko ang mga ate ko. Unang beses magbisikleta. Kaya mo yan, Xiaoxing. Ikaw ang pinakamagaling, naniniwala ako sa'yo, second ete. Unang beses mag-ahit. Ang bilis, malapit na maging. Isang tunay na lalaki ang aming Xiaoqing. Unang beses magsuot ng suit. Talagang kapatid ko, ang pogi. Paglabas Montag. Maraming babae ang mabibighani sa'yo. Sobrang mahal ako ng mga ate ko. Gagawin ko rin ang lahat para mahalin sila. Busy sa trabaho ang panganay. Laging sumasakit ang tiyan. Nag-research ako ng maraming recipe para gumaling ang tiyan niya. Pagod at madaling masaktan ang third ate sa boxing. Naghanap ako ng sikat na DCM master para matutong gumawa ng ointment. Para hindi na masakit pag nilagay. Pinaka-worried ako kay second aid. Malungkot siya dahil hindi siya makakita. Pero nagkukunwari siyang okay lang. Gusto kong makakita ulit si second aid. Kahit anong sakripisyo. Pero habang hindi pa, lagi akong nasa likuran niya. Magiging mata niya at protektahan siya. Xiaoxing. Hindi masabi. Sa'yo, nakakakita na ako. Kailan ka babalik? Xiaoxing. Ginoo, pakawalan mo na. Bumalik na si Xiaoqing. Ito ang scrapbook na ginawa ng Ginoo at mga ate mo. Kung gagalawin mo ito, magagalit ang mga ate mo. Tandaan mo, Tak. Mula ngayon, ako lang ang Ginoo sa bahay na ito. Isang basurang libro lang. Ano ba kung zirenka o? Ang mga bagay na ito ay hindi dapat naiwan. Ako lang ang tunay na kapatid nila. Tigilan Montag. Xiaoxing, sa scrapbook na ito, naitala namin ang bawat yugto ng paglaki mo. Ito ang espesyal na alaala natin. Hehe Kailan. Hindi namin makakalimutan ang masasayang araw na ito. Ikaw ang pinakamahalaga sa amin, Xiaoxing. Dapat ingatan. Ang scrapbook na ITO. Sino ang nag-utos sa'yong sunugin ito? Sinisira mo ang 10 taong alaala natin. Ate, hiniwalayan niyo na siya. Hindi na siya kapatid ninyo. Kung gusto mo, pwede nating gawin ito nang magkasama sa hinaharap. Tumigil ka. Iba ka kay Xiaoxing. Kung gagalawin mo pa ang gamit niya, hindi kita papatawarin. Hanapin mo agad ang pinakamahusay na eksperto sa pag-ayos sa buong mundo. Wala nang say-say. Hindi na maayos, ano ang gagawin natin kapag bumalik si Xiaoqing? Malulungkot siya kapag nalaman niyang nasunog ang kanyang journal. Hindi mangyayari yon. Hindi na babalik ang binata. Tito Zhao. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kahit bumalik man ang binata, ang kanyang puso ay nasugatan na. Hindi, basta't bumalik si Xiaoqing. Gagawan namin ng paraan para humingi ng tawad sa kanya. Isang journal lang yan, gagawan ko siya ng 100 pa. 1,000 para mabayaran ang mga pagkukulang. Nuy, nagkamali kami. Pero marami pang panahon, bawat minuto, ay pagkakataon para bayaran siya.
Ipaparamdam namin kay Xiao Qing kung gaano namin siya kamahal. Mga pinipini. Minsan. Ang katotohanan ay hindi ang nakikita ninyo. Kung talagang mahalaga siya sa inyo. Tingnan ninyo ang CCTV. CCTV. Ito ang araw na nangyari kay Xiao Miman. Munting kaibigan, ikaw at ang amo mo. Ay dapat umalis. Sa bahay na ito, lutuin mo ang kuniho. Binata, ang kuneho ay pinakamahalaga sa panganay. Hindi ko kaya. Walang kwenta. Ako na ang gagawa, ngayon din ay inom ako ng sopas ng kuniho. Umalis ka. Si Xiao Miman, talagang sinadya ni Hao Chan na patayin. Paano niya nagawa yon? Pala siyang nagpapanggap. Ito ang tunay niyang pagkatao, noon pa man ay pinagtatanggol natin siya. Si Xiao Qing sa atin. Gaano kaya siya kasama ang loob? Tama na, hindi naman sinadya ni Hao Chan. Dahil lang sa isang kuneho, ipapapatay mo ba siya? Kayong nagsabi, sama-sama nating protektahan si Xiao Miman. Ito ba ang pangako ninyo? Ikaw ang hindi nagbantay. Huwag mong gamitin ang mga sinabi noon para guilt-tripping kami. Shen Haozian, dahil sa iyo lahat ito. Hintayin Montag lang. Ano ito? Siguro. Yung pagkakataon na itinulak ni Xiao Qing si Hao Chan pababa ng hagdan. Sampung taon mong kinuha ang pagkatao ko. May utang ka sa akin. Ibabalik ko lahat sa iyo. Hindi ko naisip na agawin ang anuman sa'yo. Sasabihin ko sa iyo, isa lang ang tunay na ginoo ng Shen family, at ako yun. Haozian. Ay, ang sakit ng binti ko. Kuya, bakit mo ako itinulak? Ngayon ko lang nalaman, si Hao Chan pala ang nahulog sa sarili niya. Ang tagal nating niloko niya. Kung totoo lahat ito, di, ang mga nagdaang taon natin. Ano ba ang ginawa natin kay Xiao Qing? Ang tigas ng butong ito, hindi ko makagat. Ano pa ang hinihintay mo? Durugin mo na ang karne. Ipakain kay Hao Shan. Pasensya na kuya, ang init ng tubig. Bilisan mo, kumuha ka ng malamig na tubig. Dahil sa iyo ang binti ni Hao Shan. Kapag hindi mo siya inalagaan ng maayos, hindi kita patatawarin. Ete, 6 na oras na. Pahingahin na natin si Kuya Xiao Qing. Sabi ng doktor, kailangan ng masahe sa binti mo, tuloy lang. Pagbalik ni Hao Chan, nabulag tayo ng ating nawalang pagmamahalan. Marami tayong nagawa na ikinasakit ni Xiao Qing. Tayo ang nagpahirap kay Xiao Qing. Kaya nitong mga nakaraang taon, umiwas siyang makita tayo. Shen Haozian, hindi kita patatawarin. Linisin mo ang mga ito. Ngayon din ako lilipat dito. Shen Xinghan, sa wakas umalis ka na. Lahat ng ito ay akin na. Tigil. Sino ang nagpahintulot sa iyong galawin ang gamit ni Xiao Qing? Ete, hirap akong lumakad. Lagi akong nahaharangan ng mga ito. Talagang nabulag ako noon. Patuloy akong naniniwala sa mga kasinungalingan mo. Xiao Ying. Ano ang ginagawa mo? Captain Demo 2. Kung hindi lang dahil sa dugong nag-ugnay sa atin. Taong ito na napakalupit, gusto ko na siyang patayin. Tatay. Nanay. Nitong 2 taon, patuloy niyang inilalagay si Xiao Qing sa alanganin. Hindi lang niya pinatay si Xiao Miman. Pati yung binti niya, sinadya niyang mabali para lang makuha ang awa natin. Buti na lang, mukhang hindi pa nila alam na nagkukunwari lang ako. Papa, Mama, paano ko magagawa na saktan si Kuya Sing? Mahal na mahal ka, Uzia. Tigilan mo na yung pagpapanggap mo. Hanggang ngayon nagdadahilan ka pa, talagang walang pagbabago. Hao Xian,
Paano Montag nagawa yan, Xiaoxing? Kapatid mo siya. Nang ibang bansa ka at naghirap ng ilang taon, may pagkukulang kami sa'yo. Para bumawi kahit na. Pinaglayo namin si Xiaoxing, takot kaming magselos ka. Hindi ka pa ba nasisyahan? Papa, Mama, nagkamali ako. Nadala lang ako ng emosyon. Gusto ko lang na mas mahalin ninyo ako. Ako ang tunay ninyong anak. Ano ba ang kulang ko sa kanya? Sasabihin ko sa'yo, sa puso ko, hindi mo kailanman maabot si Xiaoxing. Lumabas ka na ng kwartong ito, hindi mo karapat-dapat dito. Hao-chan, paano naging ganito ang tao mo? Masunurin at mabait si Xiaoxing sa loob ng maraming taon. Nagkamali tayo sa kanya. Oo, dati kay Xiaoxing. Palagi siyang nandito pero hindi natin napapansin. Ngayong wala siya sa bahay, namimiss ko na siya sa mga nakaraang taon. Sobrang malaki ang pagkakamali natin. Bukas pagbalik ni Xiaoxing, Mag-umpisa tayo ulit. Ito ang CCTV Entertainment Channel. may importanteng balita tayo. Maligayang kaarawan sa binatang si Shen Xinghan. 18 anyos na. Shen Xinghan. Naghanda ang pamilya mo ng malaking selebrasyon. Naghihintay kami sa'yo. Ito ang KBS News Channel. Maligayang kaarawan, Shen Xinghan. Naghihintay ang pamilya mo sa'yo. Maligayang kaarawan, Shen Xinghan. Naghihintay ang pamilya mo sa'yo. Ito ang espesyal na damit na pinagawa ko sa pinakamagaling na designer. Bawat isa, walang katulad. Bukod pa rito, ibibigay ko rin ang patent ng Time Capsule Project. Kay Xiaoxing. Hinanap ko sa buong mundo at natagpuan ko ang kunihon. Kagaya ni Xiao Maiman. Masaya si Xiaoxing pagbalik niya at makita ito. Dito naman, naghanda ko ng iba't ibang kotse. Piliin niya kung alin ang gusto niyang gamitin. Ako at ang nanay mo, bibigyan namin si Xiaoxing ng 10 villa sa Xishan District para may matirhan siya sa hinaharap. Ang mga ito ay dapat na akin. Shen Xinghan, kung maglakas loob kang bumalik, gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Binata, nasaksihan ko ang iyong ika-negatibo, 18 kaaawan. Ang huli na, bakit hindi pa umuwi si Xiaoxing? Baka hindi pa rin niya tayo napapatawad. Hindi pwede. Hahanapin ko siya. Umuwi na si Xiaoxing. Xiaoxing. Ito ba ang bahay ni Shen Xinghan? May padala. Baka sorpresa ito ni Xiaoxing para sa atin. Ang bata, sa kanyang kaarawan, siya pa ang nagbigay ng regalo. Tingnan natin kung ano ito. Ito ang liham ng pasasalamat na ipinadala ko sa donor, kahit na hindi ko alam ang pangalan mo, ang pinagdaanan mo, pero alam kong ikaw ay isang mabait at malambing na tao. Salamat sa pagbibigay liwanag sa akin, sisikapin kong mabuhay ng maayos para sa pag-asa mo. Sana ay maging maayos ka rin. Mali ang pinadalhan, ito ay ipinadala ko sa ospital. Para ipadala. Hindi mali, dito nakalagay ang address. Ito ay para sa donor. Paano ito nangyari? Hindi pwede. Ang mga mata ko ay ibinigay ni Xiaoxing. Shen Xinghan. Naririnig mo ba? Makakakita na ako. Huwag mo nang sabihin na magiging mata mo ako. Sana ay mas marami kang makita, ikalawang ate, sa magandang mundong ito. Hindi pwede. Ibabalik ko ang mga mata sa kanya. Iklawang 8. Kumalma ka anak. Bakit ka ganyan? Ibinigay ni Xiaoxing ang kanyang cornea sa ikalawang 8. Paano siya nabuhay? Sa labas ng walang paningin? Tito Zhao, saan ba talaga si Xiaoxing? Sabihin mo na sa amin. Ayaw ng binata na malaman ninyo. Tito Zhao, pakiusap, sabihin mo na. Mag-isa lang si Xiaoxing at bulag pa. Paano kung may mangyari sa kanya? Noon ay kasalanan namin, alam namin ang mali namin. Ngayon, Totoong gusto naming bumawi. Tito Zhao. Sabihin mo na, lumuhod na ako. Madam, huvak, huvak. Ang binata, lahat ng mahalagang bagay, ay inilagay sa atik. May maliit na kahon doon.
Buksan ninyo at tingnan. Malalaman ninyo ang lahat. Chingu. Impossible, paano kaya si Xiaoqing? Ito ay Ang mga bagay na iniwan ng binata. Si Xiaoqing ay isang mabuting tao. Paano kaya? Ang petsa dito ay Setyembre 7. Noong ika-negatibo 1-0, kasama pa namin si Xiaoqing. Paano niya nakuha ng maaga ang sertipiko ng kamatayan? Tito Zhao. Si Xiaoqing ang nagpabili sa iyo na lokohin kami. Tama ba? Tiyak nagalit siya sa amin dahil bulag at manhid kami nitong mga nakaraang taon. Kaya ayaw niyang bumalik. Kung hindi niya tayo mapatawad, hindi natin siya pipilitin. Pero bakit niya kami tinakot sa pamamagitan ng kamatayan? Tito Zhao, hayaan mo kaming makita siya muli. kung talagang mahal ninyo ang binata. Bakit ninyo siya ginanoon noon? Huli na ang laha. Huli na ang laha. Ito ang iniwan ng binata bago siya umalis. Tito Zhao, kung sakaling malaman nila ang katotohanan, ibigay mo sa kanila ang FSD na ito. Wala nang ibang kailangang sabihin. Ziga. Ito ay nirecord pagkatapos ng piging para sa tagumpay ng binata. Piging para sa tagumpay. Xiaoxing, kapatid Montag Zia, Pano Kita. Isang Zalo. Gusto mo bang mawalan ng tagapagmana ang pamilya Shen? Ano ba ang ginawa namin sa iyo para gantihan mo kami ng ganito? Buong puso naming inalagaan ka, pero ginantihan mo kami ng kasamaan. Kahit aso, nagkakaroon ng damdamin, nagsisisi ako, na dinala ka pa namin dito. Kung hindi kami nagdala sa iyo, nananatili ka pa sana, sa basurahan at kumakain ng basura. Binigyan ka namin ng labis na pagmamahal. Pero ginawa mo itong katatawanan, sobrang nabigo ako sa iyo. 8. Walang utang na loob. Ngayon, ang pamilya Shen ay magpuputol ng relasyon sa iyo. Ako. Kami ang nagtulak kay Xiaoqing na umalis. Tatay, nanay. Ate, ito na ang huling pagkakataon na tatawagin ko kayo ng ganito. Kapag napanood ninyo ang video na ito, ako ay wala na. Huwag mo akong hanapin. Ngayong gabi, mula nang magdesisyon kayong putulin ang relasyon sa akin, alam ko na. Ang pag-alis ay para sa atin. Ang pinakamagandang desisyon. Pero naniniwala pa rin ako na minsan ay minahal ninyo ako. Di ba? Noong una, sinundo ninyo ako at binigyan ng tahanan. Naipadaman niyo sa akin ang pagmamahal na hindi ko pa nararanasan. At sa pamilya Shen, naranasan ko ang pinakamasayang 12 taon. Bawat araw na kasama kayo ay tatatak sa puso ko habang buhay. Pero parang iniisip ng langit na masyado akong mapaghangad. Kaya kinuha nito ang mga masasayang sandaling ito. Sa wakas, kailangan ko nang umalis sa tahanang ito at magpaalam sa inyo. Eight. Paalam. Salamat sa pag-aalaga sa akin at pagprotekta sa akin. At binabati kita. Sa malapit ng matagumpay na Space Capsule Project. Huwag masyadong magpakapagod sa trabaho. Masama ang tiyan mo. Kumain ka ng tama sa oras. Ingatan mo ang sarili mo. Diko. Paalam. Salamat sa pag-aalaga at pagtitiis mo sa akin. Binabati kita at makikita mo na ang mundo. Ang ganda ng mga mata mo. Tingnan mo ng marami ang magandang mundong ito para sa akin. Sanay.
Paalam. Salamat sa pagiging proteksyon mo sa akin. Ikaw ang laging ipinagmamalaki ng pamilya. Pero alam ko na marupok ang puso mo. Kapag napagod ka, huminto ka at magpahinga. Mahalin mo ang sarili mo. Tatay. Nanay. Paalam. Salamat sa mainit na tahanang ibinigay niyo sa akin. Ang guwapo ng anak ko. At binabati ko rin kayo. Sa wakas ay nakita ninyo ang inyong tunay na anak. Sana'y masiyahan kayo sa inyong pamilya. Hindi ko malilimutan ang kabutihan niyo sa akin. Swerteng-swerte ako na naging anak at kapatid ninyo. At napakasaya ko. Salamat sa magandang panaginip na ibinigay niyo sa akin. Ngayon, nagising na ako at kailangan ko nang umalis. Kung maibabalik ko lang ang lahat. Tayo. Huwag na tayong magkita muli. Kasalanan mo, bakit ka pa bumalik? Ikaw ang nagpalayas kay Xiao Tsing. Shunjingyan, Balif ka, hindi ka pilay. Hindi ka pilay. Walang problema ang iyong binti. Ang tagal mo nang nagpapanggap. Hindi, kamakailan ko lang nalaman. Kaya ko nang tumayo, hindi ko pa nasasabi. Ang balitang ito sa inyo. Nagsisinungaling ka na naman. Kaya pala. Totoo ang lahat ng sinabi ni Xiao Tsing. Walang problema ang kanyang binti. Niloko niya tayo sa mga nakaraang taon. Kuya Xiaoxing, alam kong nainggit ka sa akin. Kinuha mo ang pagmamahal ng pamilya sa iyo. Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Pero hindi ko hahayaang saktan mo ang ate ko. Shen Haoshan, malinaw na. Tama na, bagamat bulag ako, hindi bulag ang puso ko. Xiao Xing. Huwag mo nang siraan si Haoshan. Sa mga nakaraang taon, bulag ang mata at puso ko. Paulit-ulit mo kaming niloloko at sinisiraan siya. At paulit-ulit namin siyang nasasaktan. Shen Haoshan, dapat kang mamatay. Nanay, tatay, ate, nakita ninyong tumayo ako. Hindi ba kayo? Dapat masaya para sa akin? Haotian. Paano tayo nagkaroon ng isang tulad mo sa pamilyang Shen? Isang hayop na walang kwenta. Nakalimutan na ba ninyo na ako lang ang inyong tunay na anak? Ninakaw niya ang mga bagay ko. Hindi ba dapat kong bawiin? Pero hindi mo dapat ganoon tratuhin si Xiao Tsing. Iyon ang bata na aking pinalaki. Papatayin kita. Nanay, tatay, tulungan ninyo ako. Kalmahan mo. Kahit papano. Si Hao Chen ay iyong kapatid. Alam kong nasasaktan ka para kay Xiao Tsing. Pero nasasaktan din ako, pero huwag mong gawin ang mga bagay na iyan. Haotian. Xiao Jing, paano mo nagawang patayin si Hao Chen? Ganun na lang. Oo, nawala na sa atin si Xiao Tsing. Hindi natin pwedeng mawala si Hao Chen kung hindi na babalik si Xiao Tsing. Hindi ko rin siya hahayaang manatili sa pamilyang Shen. Doktor, kamusta ang aking anak? Kailangan ng pasyente ng pagsasalin ng dugo ngunit ang aming blood bank ay walang natitirang dugong type B. Parehong type A ang mga magulang. Bakit siya type B? Dalawang type A ay hindi maaaring magkaroon ng anak na type B. Maliban na lang kung walang relasyon sa dugo sa inyo. Pero nung kinuha namin si Hao Shan, tinignan namin ang ENA records sa orphanage. Talagang anak namin siya. Pupunta na ako. Para tanungin si Shen Haochan ng malinaw. Sino ka talaga? Ate, ako ang tunay mong kapatid. Huwag montag kaming lokohin. Parehong type A ang mga magulang, ikaw type B. Sabihin mo ang totoo. Tiyak may mali sa isang bagay. Binabalan kita. Kapag nalaman kong may ginawa kang kalokohan, sisiguraduhin ko, mas malala ang mangyayari sa'yo kaysa ngayon. Tama.
Hindi ako tunay na anak ng pamilya Shen. Ikaf. Ano ang sinasabi Montag? Noon, kayo ang pumunta sa orphanage at kinuha ako. May pagkakataon para maging mayaman, bakit ko hihindihan? Niloko mo kami ng ilang taon. At pinahirapan pa namin si Tsing. Dapat kang mamatay. Sadyang nanakit at nagpake ng ENA report. Dapat mong bayaran ang ginawa mo. Sino nagsabing fake ang ENA report? Noon, nagkamali lang ang orphanage sa records. Sinamantala ko lang ang pagkakataon. Ang ibig mong sabihin, ang tunay naming kapatid. Nasa orphanage din. Sabihin mo, nasaan ang anak ko? Zenozia? Ang Tanga Montag. Nasa tabi mo lang siya palagi. Bakit hindi mo siya nakilala? Zia ay. Zi Shenxing Han. Ikaf. Huwag kang magsinungaling. Gusto mong mawala ka sa Jiangcheng? Tatay, ayaw niyong maniwala o ayaw niyong tanggapin? Ang dami ninyong ginawang masama sa tunay ninyong anak. Xing. Anak na laging nasa isip ko. Nanay, Patavat. Shenha Ocean. Bakit mo ginawa yon? Bakit? Pareho kaming ulila. Bakit siya ang inampon ninyo? At anak pa ninyong nawawala, samantalang ako. Habang buhay na maghihira, hindi ako sang-ayon. Pero ngayon, ayos na. Patay na siya. Papatayin kita. Ikaf. Ikaw ang nagpanggap kay Xiao Tsing. Ikaw ang nambuli at nagparatang sa kanya at pumatay sa kanyang kuneho. Hindi lang iyon. Noon, ako rin ang nag-set up sa kabinet. Pero kayo, ang nagkulong sa kanya ng 3 araw at gabi. Nga pala, yung pagsaksak niya sa akin, ako mismo ang gumawa noon. Pero kayo, pinutol ninyo ang relasyon sa kanya. Ito lang ang simula, maami pa. Gusto ninyong malaman? Dapat kang mamatay. Babayaran mo ang buhay ni Xiao Tsing. Babayaan ko ang buhay niya, pero mga mahal kong pamilya. Ayo ang tunay na pumatay kay Shen Xinghan. Kayo. Akala ninyo, mabubuti kayo? Paulit-ulit ninyong sinasabing mahal ninyo si Shen Xinghan. Pero totoo ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Lalo na Ikaf. Shang Jingyan. Tuwing isinusumbong ko si Shen Xinghan, ikaw ang unang nananakit sa kanya. Yan ba ang pagmamahal mo? Shen Zuyan. Sa harap, mukha kang makatarungang ate. Pero tuwing nagpapanggap akong kawawa, agad mong ibinibigay ang kanyang mga gamit. S.A. Akin. Yan ba ang pagmamahal mo? At ikaw, Shen Yuelan. Bulag ka talaga, sa mata at puso, tuwing ililigtas ka ni Shen Xinghan. Pero sa ilang salita ko lang, sumasama ka na sa akin para sisihin siya. Yan ba ang pagmamahal mo? Ha ha ha. Pero ang pinakakatawa-tawa, kayo, alam ninyong may mali ako. Pero dahil anak kayo sa dugo, laging kakampi ninyo ako. Wala kayong pakialam kay Shen Xinghan. Gaano man siya nasaktan. Yan ang pagmamahal ninyo? Ang pagmamahal ninyo, hindi pagditiwala, pagpapabaya, at pananakit. Dinala ninyo siya, tapos kayo mismo ang nagtapon sa kanya. Ang tunay na nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa kanya ay hindi ako, kundi kayo. Ang pamilyang itinuring niyang kayamanan. Ha ha ha. Iking Munting Xing. Nanay ay humihingi ng tawad sa iyo. Buong puso kitang inaasam na makauwi. Ngunit kami pa ang naging sanhi ng pinakamalaking sugat mo, aking Munting Tsing. Tatay ay naging tanga, ipinangako kong ipoprotektahan ka habang lumalaki. Ngunit paulit-ulit kitang nasaktan. Munting Xing. At ay humihingi ng tawad sa iyo, hahaha. Nasaktan namin siya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ngunit ang mga ginawa mo sa kanya, gagantihan kita ng libu-libong bises.
Nais kong bawat araw ng natitira mong buhay ay puno ng paghihirap. Bawat segundo, magsisisi ka sa iyong mga nagawa. Mga tauhan. Ano ang ginagawa ninyo? Huwag ninyo akong galawin. Ako ang anak ng pamilyang Shen. Gusto ninyong mamatay? Kung ang mga binti niya ay matagal ng pilay. Edi huwag nang gamitin pa ang isang binti, dalhin niyo siya. Shen Zui An. Nanay, tatay, ate, nakauwi na kayo. Munting Shing. Iking Munting Xing. Nanay ay humihingi ng tawad sa iyo, anak. Anak ko. Nanay ay humihingi ng tawad sa iyo. Anak. Ginoo at ginang. Ito ang aking resignation letter. Tito Zhao. 20 taon ka na sa aming pamilya. May probleme ba? Matutulungan ka namin. Umalis na ang binata. Ayaw ko na ring manatili dito. Ito ang huling naiwan ng binata. Para mayroon kayong alaala. Mayordomo. Tito Zhao. Ito ay Munting Shing. 2 taon nang inihanda ang eksperimento, ngunit hindi pa rin ito naaprubahan. Sa tingin mo, magtatagumpay ba talaga ito? Ate, kung magtatagumpay, maraming tao ang makakabalik sa nakaraan. Upang may tama ang mga pagkakamali. Isang napakadakilang bagay ito. Naniniwala akong magtatagumpay ito. Mas maaga kitang makikita at hindi mo na kailangan. Hindi na tayo magdaranas ng hirap. Pagdating ng panahon, gagawa ako ng malaking medalya para sa ate. Shen, kung magtagumpay ang eksperimento, anong taon ang gusto mong balikan? Ako, gusto kong balikan. Ang araw na nawala si Hao Chan, para hindi na tayo magkahiwalay bilang pamilya. Xing. Ete, ginawa ko ang eksperimentong ito para mahanap ka ng maaga. Pero nakalimutan ko ang pangako ko noon. Ate ang may kasalanan sa'yo. Engan. Ang ganda ng araw ngayon. Pati mga dahon ay sumisibol na. Sayang. Hindi ko ito nakikita. 8. Kung hindi mo makita, ikukwento ko sa'yo, ako ang magiging mata mo. Makinig ka. Ang hangin ay dahan-dahang humihihip. May bubuyog na dumapo sa dahon, ano kaya ang ginagawa niya? Shen Xing Han. Naririnig mo ba? Malapit na akong makakita. Huwag mo nang sabihin na magiging mata mo ako. Xing. Ikaw ang nagligtas sa akin sa dilim. Pero ako ang patuloy na nasasaktan ka. Nagdonor ka pa ng kornea mo para sa akin. Mas gugustuhin kong hindi makakita habang buhay. Basta makabalik ka lang. Sing, pasensya na sa'yo, Et. Maligayang kaawan. Ate, maligayang kaarawan. Ito ang boxing gloves na binili ko para sa'yo. Para hindi ka masyadong masaktan sa laban. Ano, tu, basura? Huwag mo nang gawin ang mga walang kwentang bagay na ito. Ate. Maligayang kaawan. Salamat sa boxing gloves, Hao Xian. Gustong gusto ito ng Et. Mabuti naman kung nagustuhan mo. Xing. Pinaghirapan mong maghanda ng boxing gloves para sa ate.
Pero hindi ko ito pinansin at nasaktan ka. Ate ang may kasalanan. Bumalik ka na. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi, gagawin ko ang lahat. Xing. Ikaw si Xing, DIBA? Ako si nanay. Ako si tatay. Mula ngayon, ituturing ka naming tunay na anak. Mula ngayon magiging isang pamilya na tayo. Uwi na tayo. Hala. Ano bang kasalanan namin sa'yo para gantihan mo kami ng ganito? Walang utang na loob. Ngayon, ang pamilya Shen ay magpapaalis sa'yo sa angkan. Paano ko nasabi ang ganitong masasakit na salita? Napakasama ko. Dahil lang sa isang taong walang kinalaman sa amin, nasaktan ko ang sarili kong anak. Anak. Nangako ako na mamahalin kita habang buhay. Nagsisisi ako. Handang ibigay ng nanay ang buhay ko para sa'yo. Anak ko. Hindi mamamatay si Xiao Tsing. Nagalit lang yan sa amin at nagtago. Hahanapin ko siya. Ako lang ang tunay na anak ng pamilya Shen. Ang nag-iisang tunay na anak. Nakita mo tagpia ang kapatid ko? Ang kapatid kong si Shen Xinghan. Ang nag-iisang binata ng pamilya Shen. Ang pinakamamahal namin. Malaking gantimpala ang ibibigay ng pamilya Shen sa makakapagbigay ng impormasyon. Xiao Tsing, sa wakas ay Balif KBA? 3 buwan na, Xiao Tsing. Hinanap ka na namin sa buong mundo. Bakit wala kahit kaunting balita tungkol sa'yo? Xiao Xing, nasaan ka na ba talaga? 8. Congratulations sa successful na project, ate. Huwag muna masyadong mag-celebrate. Wala pa tayong volunteer. Hindi pa rin matutuloy ang eksperimento. Ate, huwag kang mag-alala. Paglaki ko, ako na ang magiging volunteer mo. Huwag mong sabihin yan. Para sa ate. Walang mas mahalaga kaysa sayo. Ang gusto ko lang ay maging masaya at ligtas ka. Ang volunteer, buhay man o patay, walang makita. Lahat ng impormasyon ay nabura. Ang time capsule ay isang top secret na proyekto. Dapat garantisadong ligtas ang impormasyon ng volunteer. Pagpasok sa time capsule, 3 announcement ang ilalabas. Buburahin ang lahat ng impormasyon tungkol sa namatay. Noong nahanap ang volunteer, Wala si Xiao Xing essay launching. ang araw na umalis si Xiao Tsing, ay ang araw na pumasok ang volunteer sa time capsule. Xiao Tsing, huwag mong gagawin ito.
Ate, Saan ka pupunta? May balita na ba kay Xiao Tsing? Boss Shen, ngayon ay dumating ka mismo sa aming experimental base. Talagang napakaswerte namin. Huwag kang mag-alala. Ang eksperimento ay maayos na nagpapatuloy. Sabihin mo sa akin kung sino talaga ang volunteer sa loob. Ate, Ano ang ibig mong sabihin? Nagdududa KB Ana. Si Xiao King ang nakahiga sa loob. Sabihin mo, sino ang nasa loob? Kapatid ka UBA talaga yan? Boss Shen, sinabi mo na ang impormasyon tungkol sa volunteer. Ay dapat naganap na confidential. Kinansela ka una yan. Sabihin mo, kung hindi, tatanggalin kita. Boss Shen, mas mabuti pang umuwi na kayo. Nakikiusap ako. Pakisabi mo sa akin kung sino ang nasa loob. Anak ka UBA talaga yan? Mahal na mahal niya tayo, pero nasaktan natin siya at pinalayas. Nagkamali tayo. Hindi natin hinihingi ang kanyang kapatawaran. Gusto lang nating malaman kung saan siya pupunta. Bigyan mo kami ng pagkakataong magbayad. Ang volunteer ay Shen Xinghan. Xiao Xing, bakit ka ganyan? kasalanan ko ang lahat. Anak, hindi dapat kita pinalayas. At pinutol ang relasyon natin. Anak, Ang daming pagkakataon, hindi ko napansin. Nung volunteer PA si Xiao Xing. Nagpa, press conference pa ako. Kasalanan ko ang lahat. Anong klaseng et ako? Kasalanan ko rin, hindi kita naalagaan ng maayos. Pasensya na sa'yo, et. Itigil ang eksperimento, ngayon din. Kung hindi, gigibayin ko ang research institute na ito. Huli na, kapag nagsimula na ang eksperimento, hindi na ito mapipigilan. Kung hindi, ang volunteer ay mamamatay. Ano ang sinabi ni Xiao Tsing bago siya pumasok? Tinanong namin siya, kaya ba talaga niyang iwan ang pamilya? Sabi niya, matagal na yun. Nasaktan natin siya ng labis, siguradong nasugatan ang kanyang puso. Gusto kong pumasok at makita siya, pwede ba? Sandali lang, tingnan lang namin siya. Ang eksperimento ay nangangailangan ng sterile environment, walang dapat pumasok. Kung hindi, magkakaroon ng time paradox at ang volunteer ay maipit sa time tunnel. Kailangang maghintay ng 30 taon. Sa tamang oras, kailangan niyang gumawa ng desisyon. Para maging matagumpay ang eksperimento. 30 taon? Ilalagay ko ang lahat ng ari-arian ng Shen family sa eksperimentong ito para siguraduhin ang tagumpay nito. Siguraduhin ang kaligtasan ng aking anak. Huwag kang mag-alala, Sage. Bago magsimula ang eksperimento, tinanong namin ang mga voluntaryo kung magtatagumpay ang eksperimento, anong araw ang gusto niyang balikan. Sabi ng eksperimento, gusto niyang balikan ang araw na nakilala niya kayo. Sa tingin ko, gusto niyang makilala kayong muli. May lugar PA-rin kami SA puso ni Xiao Xing. Makakasama natin siya pagkatapos ng 30 taon. Huwag kang mag-alala, Xiao Tsing. Titiyakin ko na makakahanap ng angkop na kornea para sa iyo, para makabalik kang buo. Kasama mo kami, makikita ka namin pagkatapos ng 30 taon. Tatlumpung taon na ang nakalipas, ang eksperimento sa time capsule na inilunsad ng Shen Group. Kamakailan ay nagtagumpay, ang proyektong ito ay magpapaunlad sa teknolohiya ng sangkatauhan. Huwag kayong mag-alala, nagtagumpay ang eksperimento. Si Shen ay matagumpay na. Nakabalik sa araw na unang nagkita kayo. Basta't gagawin niya ang parehong desisyon. Hindi magbabago ang kasaysayan. Lalabas siya mula sa time capsule. Ang ganda. Makikita na natin si Xiao Tsing. Xiao Xing. Naghintay kami sa iyo, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin naming napahalagahan ka.
Bakit walang ta? Nasaan si Xiaoxing? Baka. Baka may nangyaring problema sa eksperimento. Nagtagumpay ang eksperimento. Si Shen ay gumawa na ng kanyang desisyon. Paano nangyari yon? Mahal na mahal tayo ni Xiaoxing. Bakit ayaw niyang sumama sa atin? Ayaw kong maniwala. Xiaoxing, bumalik ka. Hindi ko kayang mawala ang anak natin. Hahanapin ko ang anak natin. Nagbago na ang timeline, huli na ang lahat. Ang mga ginawa ni Shen para sa inyo ay hindi na mababalik. Ano ang ibig sabihin nito? Ang Tsinghan Group ay naglist ngayon. Ang chairman ng grupo na si Shen Tsinghan. Sa isang iglap, naging pinakamayamang tao sa mundo, ang pinakabatang. Legend sa kasaysayan ng negosyo. Kaya pala ayaw sumama ni Xiao Tsing. Mas maganda pala ang buhay niya. Mr. Shen, Lumaki siya sa orphanage. nagsimula sa wala, ngunit naging pinakamayaman sa buong mundo. May nais po ba kayong ibahagi? Mahalin ang karapat dapat mahalin, laging unahin ang sarili. Xing, ikaw ba ang sumundo sa amin? Ang tagal naming naghintay sa'yo. Nagkakilala ba tayo? Pasensya na, makikiraan lang.